batang babae na nagngangalang Rocio Aguilar ang binisita ng isang babaeng nagngangalang Cady Juarez, na nagpapakita ng interes sa potensyal ni Rocio sa entertainment industry. Gusto ni Cady na dalhin si Rocio sa audition ng kanilang ahensya kinabukasan. Habang pinag-uusapan nila ito, pumasok ang nakababatang kapatid ni Rocio na si Miguel, at agad na napansin ng recruiter. Kinabukasan, dinala ng kanilang ama na si Roberto ang mga bata sa audition na ginanap sa isang silid ng motel. Nagpaalam siya sa kanila habang sumasali sa iba pang mga batang naroon na. Inutusan ni Cady si Roberto na sunduin ang mga bata kinabukasan bago niya isinara ang pinto. Sa loob ng silid, pinaposing ni Cady ang mga bata para sa mga larawan. Ngunit nang bumalik si Roberto kinabukasan upang sunduin sila, laking gulat niya na wala na ang mga bata at bakante na ang silid. Sa kabila ng paghahanap niya sa motel at mga kalapit na kalsada, hindi niya nakita ang kanyang mga anak. Makalipas ang ilang buwan sa California, may isang lalaking namataan na nagbabrowse sa isang website na nagpapalabas ng mga video ng mga batang biktima ng trafficking. Hindi niya alam na minamanmanan siya ng mga ahente mula sa Homeland Security Investigations. Habang siya'y nag-upload ng video, mabilis na rumesponde ang mga ahente at ni-raid ang kanyang bahay. Inaresto siya, at sa paghahalughog ng lugar, natuklasan nila ang isang garahe na puno ng mga laruan ng bata at mga dokumento tungkol sa kanyang mga naging biktima. Sa kanilang tanggapan, isang ahente ang nagulat sa kanyang superior na si Special Agent Tim Ballard, na nagpapahayag ng intensyon na magbitiw dahil sa matinding emosyonal na epekto ng kanyang trabaho. Bagamat nakahuli na sila ng 288 kriminal, kinakaharap pa rin ni Tim ang masakit na katotohanan ng karamihan sa mga biktima ay nasa labas ng bansa, kaya't mahirap ang mga rescue operation. Habang gumagawa ng ulat, malalim na nagmuni-muni si Tim sa sitwasyon. Nagpasya siyang harapin si Ernst Osinski, ang lalaking bago lang niyang inaresto. Dahil siya lang ang tao sa gusali, dinala niya si Ernst sa isang bakuran upang makuha ang tiwala nito. Maingat niyang pinalabas na kapwa sila may parehong hangarin sa mga bata upang makuha ang loob ni Ernst at maisiwalat ang iba pang mga nalalaman nito tungkol sa trafficking ng mga bata. Uminom sila at nag-usap ng matagal, at tila naniwala si Ernst sa kanya bago ito bumalik sa selda. Sa kanilang tahanan, kapansin-pansin ang bigat ng dinadala ni Tim dahil sa konsensyang bahagi ng kanyang trabaho, isang bagay na nauunawaan ng kanyang asawa at mga anak. Kinabukasan, humingi siya ng pahintulot na ipagpatuloy ang operasyon kasama si Ernst at pinayagan siyang magpatuloy sa loob ng 1 linggo upang patibayin ang tiwala ni Ernst. Pansamantalang pinalaya si Ernst kapalit ng pangakong makakatulong si Tim na mapawalang bisa ang kanyang 30 taong sentensya, basta't bigyan siya nito ng isang bata. Matapos ang pag-aalinlangan, pumayag si Ernst at inayos ang pakikipagkita sa kanyang kontak. Ipinakita niya kay Tim ang isang larawan ni Miguel na siyang target nilang bata. Matapos makumpirma ang turnover kinabukasan, ipinakita ni Tim ang tunay niyang pakay at muling inaresto si Ernst, patunay ng kahandaang isugal ang lahat upang labanan ang child trafficking. I trusted you. Never trust a pedophile. Kinabukasan, nakapwesto na sina Tim at ang kanyang mga kasama sa border ng bansa, inaabangan ng kontak ni Ernst. Pagdating nito, maingat nilang sinuri ang mga pasaporte, kabilang ang kay Miguel. Nang makumpirma ang pagkakakilanlan, agad na inaresto ni Tim ang lalaki at nilapitan ang sasakyan upang makausap si Miguel. Takot ang bata, ngunit mahinahon siyang tinanong ni Tim sa wikang Espanyol kung ano ang kanyang tunay na pangalan, at dinala siya sa ospital upang ipasuri. Matapos ang masusing pagsusuri, kinumpirma ng nurse ang mga palatandaan ng kamakailang pang-aabuso kay Miguel. Sa isang tahimik na kainan habang sila'y kumakain, mas nakilala ni Tim si Miguel at nalaman niyang 8 taong gulang pa lang ito. Nagpakilala siya bilang Timoteo, nakapareho ng pangalan na nakasulat sa kwintas ni Miguel, isang regalo na galing sa kanyang kapatid na si Rocio. Ang coincidence na ito ay nagpatibay ng koneksyon sa pagitan nila. Habang nag-uusap, ipinahayag ni Miguel ang kanyang pag-asang matagpuan si Rocio. Nag-flashback si Miguel sa kanyang mapait na karanasan. Isinalaysay niya ang takot, kalituhan, at ang nakakatakot na sandali nang siya ay binili ng kontak ni Ernst sa Tijuana. Ang alaala ay nagbigay linaw sa malupit niyang pinagdaanan. Sa kasalukuyan, sa isang emosyonal na tagpo sa paliparan, muling nagkita si Miguel at ang kanyang ama na si Roberto. Kitang-kita ang kaluwagan at kaligayahan sa kanilang yakapan. Si Tim, na tahimik na saksi sa maselang tagpong iyon,
ay nagpaalam kay Roberto at sinabi na si Miguel ay posibleng nasa Tijuana ng halos 3 buwan. Tinanong niya si Tim kung paano nakakahanap ng kapayapaan ang isang tao sa ganitong trahedya. Nang magpaalam na si Tim sa kanila, inialay ni Miguel ang kanyang kwintas kay Tim, isang tanda ng taus-pusong pasasalamat at koneksyon na nabuo sa kanilang maikli ngunit makabuluhang pagsasama. Sa isang mahalagang pangyayari, hinarap ni Tim ang kontak ni Ernst, at gamit ang banta ng pagpapadeport sa isang mapanganib na bilangguan sa Colombia ay nakuha niya ang detalyadong paglalarawan sa mukha ni Cady, na agad niyang ipinasa sa pulisya ng Colombia. Samantala, lumipat ang kwento sa mas nakapanlulumong eksena kay Rocio. Pilit siyang tinatakan ng tato ng isang korona sa batok, tanda na siya ay pag-aari ng kanyang mga bihag. Habang naghihintay sa isang silid-tulugan, isang lasing na banyaga ang pumasok. Ang magaspang nitong mga kamay ay sumira sa pagka-inosente ni Rocio. Pagkatapos ng pangyayari, makikita si Rocio na umiiyak habang nakaupo sa isang maruming bathtub, humahanap ng aliw sa pamamagitan ng pag-awit sa sarili. Sa opisina ng Homeland Security, taimtim na nakiusap si Tim sa kanyang supervisor na pahintulutan siyang hawakan ang kaso ni Rocio. Nais niya itong hanapin at iligtas. Bagaman nag-aalangan ang supervisor dahil sa kakulangan ng pondo, nanaigang matibay na paninindigan ni Tim. Nagsimula na ang kanyang misyon upang iligtas si Rocio, dala ang habag, determinasyon, at mga sugat mula sa mga nakaraang kaso. Paglapag ni Tim sa Cartagena, Colombia, sinalubong siya ni Jorge, isang lokal na pulis. Inihatid siya ni Jorge sa isang pagpupulong kasama ang isang dating accountant ng cartel na kilala sa alias na Vampiro. Iniwan na ni Vampiro ang kanyang kriminal na nakaraan at ngayon ay itinataya ang kanyang buhay sa pagsagip ng mga batang biktima ng human trafficking. Matapos tiyakin na dalisay ang layunin ni Tim ay pumayag si Vampiro na tumulong sa paghahanap kay Rocio. Ibinunyag ni Vampiro na si Cady, ang susi sa kanilang investigasyon ay dating Miss Cartagena at kilala bilang sobrang maingat at mailap sa kanyang mga kalakalan sa trafficking. Upang makapasok sa kanyang network, nagplano sila. Iminungkahi ni Tim na gumawa ng peking sex club na kahalintulad ng isang alam niyang sex club sa Thailand, upang makaakit ng parehong uri ng mga kliyente. Para pondohan ang operasyon, iminungkahi ni Tim na kausapin ang milyonaryong si Paulo Delgado. Ibinahagi niya ang plano kay Vampiro at tinanong kung may kilala itong maaaring mag-supply ng maraming trafficked na bata para sa kanilang plano. Nakipag-ugnayan muli si Vampiro sa dating contact na si El Calacas at inayos ang isang pagpupulong kasama si Tim. Sa tagpong ito, ginampanan ni Tim ang papel ng isang mayamang lasing na nais magbukas ng eksklusibong sex club malapit sa Cartagena. Hinamon niya si Calacas na mag-supply ng hindi bababa sa 50 bata para sa establishmentong ito. Nabigla si Calacas sa laki ng kahilingan at umamin na hindi niya ito kayang tuparin. Ngunit ito talaga ang pakay ni Tim, gamitin si Calacas bilang tulay patungo kay Cady. Samantala, sinisigawan si Tim ng kanyang supervisor sa telepono, sinasabing wala pa siyang naililigtas na bata kahit na malaki na ang nagastos sa operasyon. Inutusan siyang mag-empake at umuwi. Ngunit matapos marinig ang kwento ni Vampiro kung paano siya nagsimulang magsagip ng mga bata, naniwala si Tim na tinatawag siya ng Diyos upang gawin din ito. Nagbitiw si Tim sa kanyang trabaho, kahit na 10 buwan na lamang ay makukuha na niya ang kanyang pensyon. Ipinagpatuloy niya ang kanilang plano. Nakumbinsi niyang sumama si Paulo sa operasyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga brutal na katotohanan tungkol sa industriya ng child trafficking, at pinakita rin niya ang litrato ni Rocio. Sa tulong ng kanilang team, nagpatuloy ang kanilang pagpaplano. Para mas maging kapanipaniwala, ikinalat ni Calacas ang balitang ito kay Cady at sa iba pang traffickers, at inimbitahan silang makipagkita kina Tim, Vampiro, at Paulo sa Bogota. Pinag-usapan nila ang negosyo at tiniyak ni Cady na kaya niyang magdala ng hindi bababa sa 50 bata. Habang papalapit ang operasyon, nakatanggap si Tim ng mahalagang kumpirmasyon ng suporta mula sa US Embassy sa Colombia. Babantayan nila ang raid at handang magbigay ng backup kung kinakailangan. Pumunta ang team sa isang tagong resort sa isang pribadong isla na binili para sa mismong operasyon. Pagdating ng mga trafficker, napansin nilang wala pang 30 bata ang dala, hindi umabot sa napagkasundo ang bilang na 50. Sa kabila nito, nagkunwaring sang-ayon ng grupo ni Tim at sinabi ni Cady na paparating na rin ang mga natitirang bata. Ipinakilala ng mga trafficker ang kanilang abogado na si Carne, at tila nag-e-enjoy ang grupo habang pinaplansya ang transaksyon. Habang kinukoordina ni Tim kay Jorge ang pagdidiin kay Carne sa raid, nahuli niya si Carne at ang kanyang bodyguard na may kasamang isang bata.
Sinubukan ni Tim na kunin ang bata, ngunit tumutol si Carne. Nagkaroon ng tensyon at lumala ang sitwasyon nang tutukan ng bodyguard si Tim ng baril. Tell your fathead goon to put his up all afternoon in that damn bungalow. Habang unti-unting dumarating ang iba pang mga bata sa isla, kumilos agad ang raid team. Bilang bahagi ng plano upang palabasing si Carne ang impormante, ipinahuli rin sina Tim at ang kanyang grupo habang nagkakagulo. Set us up. You're done, King. Matapos ang operasyon, ipinaalam ni Jorge kay Tim na matagumpay nilang nailigtas ang 54 na bata. Ngunit bittersweet ang balita, hindi kasama si Rocio sa mga nailigtas. Sa isang tahimik na sandali, pinagmamasdan ni Tim at Vampiro ang mga batang masayang naglalaro. Napagtanto nila ang kahalagahan ng kanilang ginawa. Tinawag nila ang masayang tunog na umaalingaw sa paligid bilang ang That's the sound of freedom. isang masining at makapangyarihang paalala ng layunin at halaga ng kanilang misyon. Sa istasyon ng pulis, isang mahalagang tagumpay ang naganap nang makakuha si Jorge ng mahalagang impormasyon mula sa isa sa mga naarestong human traffickers. Ang impormasyon ay nagtuturo sa isang kilalang kriminal na kilala sa alias na El Alacran, na siyang bumili kay Rocio. Ibinunyag ni Jorge na malamang na si Rocio ay hawak sa isang kagubatang rehiyon malapit sa lugar na kontrolado ng mga rebelde sa Colombia. Sa kabila ng panganib ng isang rescue operation, iminungkahi ni Vampiro ang isang matapang na plano, ang pasukin ng lugar sa pagkukunwaring isang doktor. Agad na sumang-ayon si Tim sa plano. Sa tulong ni Jorge, binigyan sila ng pekeng dokumento at kumonsulta sila sa mga tunay na doktor upang maghanda sa kanilang undercover mission sa kampo ni Alacran. Bago sila umalis, ipinaalam ni Jorge na hanggang ilog lamang niya sila kayang ligtas na ihatid. Binigyan niya sila ng GPS tracker na kailangang itanim sa kanilang katawan, isang malungkot na hakbang kung sakaling hindi sila makaligtas. Tumulak ang grupo patungong Nariño Province at nagkampo sa pampang ng ilog. Sa isang nakaaantig na sandali, nagpadala si Tim ng huling mensahe sa kanyang asawa, naghahanda para sa operasyon sa Bukang Liwayway. Inalok ni Jorge si Tim ng baril, ngunit tumanggi ito upang mapanatili ang kanyang pagkukunwari bilang isang doktor. Si Tim at Vampiro ay naglakbay sakay ng bangka, ngunit sa kalagitnaan ng biyahe, hinarang sila ng mga armadong lalaki na agad nagpaputok at pinaghihinalaang sila'y mga maniniktik. Sa huli, nakumbinsi ni Tim at Vampiro ang mga lalaki na sila ay mga doktor. Ngunit pinayagan lamang si Tim na magpatuloy sa kampo ni Alacran, kaya't iniwan niya si Vampiro at sumama sa mga rebelde. Samantala, patuloy na mino-monitor ni Jorge ang sitwasyon at nakatanggap siya ng nakakabahalang balita, si Tim ay mag-isang tumatahak sa teritoryong kontrolado ng mga rebelde. Pagkatapos ng mapanganib na paglalakbay sa masukal na kagubatan at malawak na taniman ng kakao kung saan pinapahirapan ang mga alipin ay narating ni Tim ang puso ng kampo ni Alacran. Nakipag-usap siya kay Alacran, sinabing kailangang bakunahan ang kanyang mga tauhan laban sa kumakalat na kolera. Ngunit ang malamig at tila reptilyang mga mata ni Alacran ay walang pakialam sa kalusugan ng kanyang mga tauhan. Habang naglilibot si Tim sa kampo, napansin niya ang mga batang dinudurog ang mga dahon ng kakao. Sa mga ito, nakita niya ang isang batang babae na may tato ng korona sa batok, si Rocio. Tinawag niya ang pangalan nito at nang siya'y lumingon, nakumpirma niyang siya nga ito. Nilapitan ni Tim si Rocio at palihim siyang tinanong kung saang bahay siya nakatira. Ngunit biglang naputol ang kanilang usapan nang ipatawag siya ni Alacran. Pagsapit ng gabi, habang nagiinuman si Alacran at ang kanyang mga kasamahan, natagpuan ni Tim si Rocio na natutulog sa isang kubo. Maingat niya itong ginising, ngunit dahil sa trauma ay napasigaw si Rocio. Narinig ito ni Alacran at agad na nagtungo roon upang tingnan si Rocio. Mabilis na nag-isip si Tim at sinabihan si Rocio na sundin lang ang kanyang mga sasabihin kung ayaw nilang parehong mapatay sila ni Alacran. Pagdating ni Alacran, nagsinungaling si Rocio na nagkaroon lamang siya ng bangungot kaya siya napasigaw, habang si Tim ay nagtago sa ilalim ng kama. Nang tangkaing galawin na ni Alacran si Rocio, agad na kumilos si Tim, taglay ang matinding pagnanais na protektahan si Rocio. Hinarap niya si Alacran at nagkaroon ng mabangis at despiradong labanan. Sa matinding tensyon, nagwakas ang sagupaan sa pagkakatarak ni Tim ng patalim kay Alacran, dahilan ng pagkamatay nito. Sa wakas ay naalis na ang agarang banta.
At pinakalma ni Tim si Rocio at siniguradong ligtas na sila. Naglakas loob silang tumakas mula sa kampo. Nang makatakas, isa sa mga tauhan ang nakadiskubre ng bangkay ng kanilang boss at agad na nagpadala ng babala sa iba pang mga tauhan upang hanapin si Tim. Nagkaroon ng tensyon habang naghahanap ang mga tauhan ni Alacran sa kadiliman ng gabi. Natagpuan nila si Tim at Rocio habang pinapaandar ang makina ng isang ninakaw na bangka. Narating nila ang pampang kung saan naghihintay sina Vampiro at Jorge. Ngunit dumating din ang mga tauhan ni Alacran at nagpaputok habang sila ay tumatakas sakay ng sasakyan. Sa isang matinding habulan at putukan, milagrosong nakatakas ang grupo na walang nasugatan. Sa ligtas na kanlungan, ibinalik ni Tim ang kwintas na ibinigay sa kanya ni Miguel kay Rocio, isang simbolo ng pagsasara ng madilim na kabanata sa kanilang buhay. Samantala, natanggap ni Roberto ang matagal nang hinihintay na tawag, ligtas na ang kanyang anak. Isang tagpo na punong-puno ng emosyon. Dinala si Rocio sa ospital, at habang siya'y nagpapagaling, nagising siya at nakita ang kanyang ama at kapatid sa kanyang tabi. Muling nagkita at nagyakap ang pamilya sa isang masilakbong tagpo ng pagmamahal at katatagan. Nagtatapos ang pelikula sa isang heartwarming na eksena ng pag-uwi ni Rocio at ng kanyang pamilya. Sa huling eksena, makikitang tumutugtog si Rocio ng kanyang bongo, isang simbolo ng kanyang muling kalayaan at kasiyahan.